Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagbati. Isang special edition po ng ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po yung may kaugnayan sa isinagawang press briefing ng Department of Migrant Workers sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Hinggil po ito dito sa mga kababayan nating Pilipino na rescue o tumawid o nag-cross border from Myanmar patungo ng Thailand. Ito pong mga kababayan natin ito ay sabi nga na biktima or nagamit sa mga illegal scam, yung mga scam hubs at iba pang mga pang-aabuso mula po sa mga illegal recruiters na nakasangkutan po nila. So, to make the story short, hihingi po tayo ng karagdagang detalye mula po sa ating kalihim Secretary Hans Leo Kakdak hinggil po dito. Magandang araw po, Secretary Hans Leo Kakdak. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Hello po, Sir Ray, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Magandang araw po. Maraming salamat po, Secretary. Secretary, ito po hinggil dito sa press briefing na inyo pong pinangunahan kaninang umaga, hinggil dito sa mga overseas, itong mga Pilipinos, kababayan natin na nabiktima ng masasabi nating illegal recruitment, human trafficking at nagamit sa scam hubs mula po dito sa bansang Myanmar. Can you give us yung actual situation po nila ngayon? Nasa Thailand po sila ngayon, itong 220 Filipinos na ito. Yes, yung 220 ay mga Filipinos coming from the tinatawag na KK Park Scam Hub na renate sa Myawaddy, Eastern Myanmar, that borders, kalapit na talaga ng border sa Thailand, so Eastern Myanmar at kanluran ng Thailand. Kaya't nandun yung 220 na nakatawid from Myawaddy mula sa KK Park Scam Hub, nakatawid sila to a town called Mae Sot in Thailand, Western Thailand. Alright. So nandun sila ngayon at napuntahan na ng labor attaché natin yung unang batch, pero may dumating na batch kasi kagabi na 154. At yun ang pupuntahan muli ng team ng ating labor attaché at ng ating migrant workers office doon. At kasama na rin mag-augmentation teams tayo both from DNW sa OWA. Alright, just to clarify po, Secretary Kakdak, yung 165, correct me if I'm wrong, yung narinig ko na tumawid din nung isang gabi. Is this part of the 220 o separate pa ho itong 160 plus na ito? Kasama na sila, 220 na. Kasi 154 nga yung kagabi, okay. Tapos naunang 66. That makes 220. Alright, okay. And lahat pong itong 220 na ito, they are all Filipinos? They are all Filipinos at yun nga, dun sa Mae Sot ay bibigyan na natin sila ng kaukudang financial assistance, basic needs assistance such as food and accommodation. Habang inaantay nila, habang pinoprocess ng Thai authorities in coordination with the DFA yung kanilang travel documentation para sila makauwi. Hanggang sila makauwi. So, curious lang po kami, Secretary, how were they able to cross the border from Myanmar to Thailand? Ang pagtawid nila ay naisagawa na lang basta dahil kinailangan na nilang tumawid. So they took some form of transportation para sila makatawid ng Myanmar. Sa gawa na ng tindi ng pangangailangan kasi nga nagkaroon na ng operations doon sa pinagtatrabahuan nila, law enforcement operations. So
kumaga wala na silang trabaho doon, kaya ang pinaka-safe haven nila ngayon ay yung pagtawid na going into Thailand, the Thai border. Ayun, so talagang nagkaroon ng operations, meaning yung local authorities doon sa scam hub na pinagtatrabaho nila. Okay. Alright. Pero kamusta po ang coordination niyo with the Department of Foreign Affairs, lalo na yung Philippine Embassy natin sa Yangon, maging dito sa Thailand? Yes, of course. Dalawa. Sa Yangon naman, may Siam doon, nakarating ng Yangon. May kalayuan ng konti ang Yangon sa Myawaddy, pero somehow may nakarating doon na Siam. Kaya Siam naman ngayon ang inaalagaan ng embahada natin sa Yangon. Now, speaking of that 9 Filipinos nasa Philippine Embassy sa Yangon ngayon, pero may mga reports po na may 14 14. Can we confirm this, Sec? 14 daw yun, imbes na 9. Saan? Diyan din po yata sa Myanmar, para may naiwan pang 14. Tama ba yun? 40. Sa ngayon, 9 yung nasa ano natin, nasa talaan natin. 40 siguro 14, yung 14 po, Sec. 14. 14. 14. Sa ngayon, 9 yung nasa bilang natin. I will double check na lang kung ilan. Opo. Okay. Alright. So sa ngayon po, itong 220 nasa Thailand na. At ito po ay binibigyan ng mga assistance naman, tulad doon nabanggit nyo sa press briefing kanina, Secretary. Pero babalikan pa yung, ibig sabihin, may second batch pang tulong na ihahatid para doon sa 160 plus. Meron pang yes. Meron pa tayong pinaplanong tulong dun sa more or less, pero pa tayong tinatayang mga less than 100 na naiwan sa Myawaddy. At sila inaantay na lang natin na makatawid papuntang Thai border. At once nakarating sila ng Thai border, tutulungan na natin sila in terms of yung, kasi nandun yung migrant workers office natin nasa Thai side. Sa Thailand side. Meron na po ba tayong time frame kung kailan sila marirepatriate pabalik sa Pilipinas? Yung repatriation nung 220 ay wala pa naman time frame, but rest assured, nag-usap kami ni Ambassador Dinta Paredes kanina at sinasaayos na yung kanilang pag-uwi. Wala pa lang timeline, but nananalig naman tayo sa Thai authorities bilang katuwang natin. Matagal na nating katuwang ang Thai government sa mga anumang kinaharap na ating OFW. So rest assured, makakauwi sila sa lalong madaling panahon. Okay, pero paano, kasi ang alam ko, Secretary, wala kayong puknat eh. Ang DMW walang tigil sa pagpapaalala sa ating mga kababayan hinggil dito sa mga illegal recruitment na ito, na maaari pang maging biktima sila ng human trafficking sa pamamagitan ng pagtangkilik nila sa mga online recruitment. Pero patuloy pa rin tayong nakakarinig at patuloy pa rin kayong gumagawa ng ganitong mga aksyon para sagipin, tulungan at ma-repatriate itong mga kababayan natin na bibiktima ng illegal recruitment na uuwi pa nga sa human trafficking. Yes. Ang ating paalala sa ating mga kababayan ay talagang meron tayong habilin na sa kanila na wag pong magtangkang maging papalagay sa sitwasyon na tayo nagiging biktima na ng human trafficking, kasi meron mga kababayan pa rin tayo na parang willing victims sila katulad nung na aresto na human trafficker for Cambodia. Dinala pa yung kanilang biktima hanggang Rizal, Palawan, sa bundok ng Rizal, Palawan, at doon pa nagkaroon ng entrapment. Pero sa akin lang, siguro mga kababayan natin, kung kayo dinadala na sa malalayong lugar katulad ng Rizal, Palawan para lang makarating ng Malaysia o ng Southeast Asia, ay yun ay pahiwating na nakalahati at na irregular yung kaparaanan at illegal yung recruitment. Yun nga ang payo natin na wag pong magpapabiktima, maging matalino, wag magpaloko. Yun nga ang mantra natin. Sabihin, kung nakakahalata na kayo na kaduda-duda yung recruiter, matras na po kayo. Halimbawa, yung isang modus na puro Telegram, puro online
yung komunikasyon ni anino nung recruiter hindi nakita pero pumayag at nagpadala pa nga ng pera sa ibang instansya, ay huwag na po pumatol doon kung hindi nyo naman nasilayan ni kahit anino lamang ng recruitment agency o recruiter. Yung pa yung isa, dapat recruitment agency kasi ang kausap, hindi tao, hindi recruiter. Yun. Ang yun ang sistema sa batas natin, dapat recruitment agency na lisensyado ng DMW. At kung agency man yung kausap, hinga ng lisensya na binigay o ginawad ng DMW. Ang dami pong indikasyon dito sa mga kaso ng napapadala sa Cambodia na dapat nahalata na ng kababayan natin maaga pa lang. Yes. At umatras na sila sa lalong madaling panahon. Alright. You mentioned Cambodia, Secretary Kakdak. Of course, Myanmar tapos Cambodia. Gano'n na po ba karami in total ang natulungan ng DMW? Higit kumulang mga 800. Wow. And we're talking about Cambodia lang yan, Secretary? Oo. Okay. Lahat-lahat na. Lahat-lahat na. Cambodia, Laos, at Myanmar. Cambodia, Laos, and Myanmar. Alright. So, sa ngayon po, pinoprocess ang mga documents na kinakailangan para po maging legal naman yung kanilang pag-cross dito sa Thailand, Secretary. Yes. Basta ang payo natin sa mga kababayan natin ay siguraduhin dumaan sa lisensyadong agency para hindi na po maging biktima nitong illegal recruitment at human trafficking. Sindikato po yan. Nakakailang operation na pala tayo. Merong isa recently na convict ng korte. Palau PDR. Binibiktima niya Palau PDR sana. So, na-convict na. Itong si Jarwin De Leon Santinitigan, human trafficker na bibiktima para sa Bianchan, at si Monina Almera Cosay at Imelda Mendoza Pagtakhan, human trafficker naman para sa mga scam hub sa Cambodia. So, tatlo na ang nahatulan at nakakulong na ngayon sa mabubulok sa piitan. At meron pa yun nga, kinikwento ko yung natiklo sa Rizal, Palawan, at meron pa recently rin sa airport mismo di ba, yung Taiwanese. Yes. Na-entrap sa airport. So, ongoing na itong mga law enforcement operation natin at darating din na araw, mapapawi din natin ito. Nako. Alright. Pero, pero may na-expect pa po ba kayong na tatawid o tatawid papuntang Thailand from Myanmar? Well, dito sa, ulit? May na-expect pa po ba tayong dagdag na mga kababayan natin na tatawid? Ay, hindi natin masasabi po yun, kasi di ba, ang tanong nyo kung meron pa bang mabibiktima, syempre, hindi natin alam kung ilan pa mabibiktima, pero sa law enforcement at sa DMW, kailangan, we must presume na meron pa ring maluloko, di ba? Kasi we cannot let our guard down. We cannot say, mahihinto na ang pagbibiktima at yung racket dyan. So, we have to always presume na patuloy ang katiwalian at kademonyohan ng mga human traffickers. Yo, alright. So, Sec, kapaalala lamang po, kung pakisuyo lamang po sa amin yung figures na 14 na baka nandiyan pa rin po sa Yangon o nasa Philippine Embassy natin sa Yangon. Just in case lang po. Yung sa Yangon 14, kung validated niya yun, basta siya mang nasa talaan namin or 14 sa Yangon. Pero kasi meron pa sa Myawaddy. Yun yung sinasabi ko kanina, higit kumulang less than 100 ang tinatayapang naiwan sa Myawaddy, Myanmar. Malayo-layo yung Myawaddy. Yung Myawaddy is the town where the scam hub is located. Yangon yung capital. At tumakbo doon yung Siam o 14 na para sumaklolo. So they are now in the custody of our embassy in Yangon. Pero magigit kumulang may less than 100 pa. Wow. Sa Myawaddy. At sila yung malapit-lapit sa Thai border. Eastern Myanmar, malapit sa Western Thai border. Kaya tatawid sila at yun ang inaasahan natin pang darating para madagdagan yung 220. Tapos magpapa-charter flight tayo pa uwi. Ayun, okay. Pero nakakagulat nakakagulat yung bilang
Secretary Kakdak. Oo nga. Nakakagulat yung bilang. Kung matuloy yung 220 na sabay-sabay, itong pinakamalaking bulto dati, mga 200 plus lang. O diba? Mga doon din ang bilang, pero mas malaki siguro itong next batch, itong batch na ito galing KK Park. Alright. Secretary, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programa. Yes, maraming. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig, tagapakinig lahat po. Ang ating pong kalihim Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers hinggil po dito sa karagdagang detalye na sa isinagawa nilang press briefing kaninang umaga patungkol po dito sa 220 ang mga kababayan nating Pilipino na nabiktima ng illegal recruitment na uwi sa human trafficking at napilitan silang magtrabaho sa mga scam hub dito po sa bansang Myanmar. So may mga figures pong nabanggit si Secretary Hans Leo Kakdak at na 220 at meron pa hong naiwan sa sa Myanmar. Lalo na doon malapit doon sa scam hub na pinagtatrabahuhan nila. Pero ito pong mga naiwan, may siyam kasi according to Secretary Kakdak, may siyam na kasalukuyan nasa custody ng Philippine Embassy natin sa Yangon, Myanmar. Pero meron kasi tayong mga natanggap na balita na 14 yan 14, dapat 14 siya. So yan po ang tututukan sa tulong ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan nating Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar. At baka yung lima na sa 14 kasi siyam lang yun nasa Philippine Embassy sa Yangon. So kung 14 may may nasaan yung lima. Baka yung pong lima nandun pa sa malaking batch na naiwan sa Myanmar na ina-expect din po na makatawid at makalabas ng bansang Myanmar patungo dito po sa Thailand. Nagkaroon pala talaga ng operation ang mga local authorities ng Myanmar laban dito sa illegal na itong scam hub na ito. Kaya po nagkaroon ng pagkakataon na wala ng trabaho itong mga kababayan natin dyan at nagkaroon ng pagkakataon na makatakas at makatawid papuntang Thailand. So sa kasalukuyan, inaasikaso po ngayon ng DMW, ng Migrant Workers Officer, ng Labor Attaché, ng Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand, ang mga dokumento, mga process na dapat pagdaanan itong ating mga kababayan na ito para maging legal yung kanilang pag-stay muna sa Thailand hanggang hindi pa ho sila nare-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. At maaaring madagdagan pa ho yan, yung mga bilang na yan as time goes by. At huwag ko kang tututukan po natin ang developments hinggil po sa sitwasyon ng ating mga kababayan dyan po sa Myanmar na nag-cross over patungong Thailand. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating special edition ng Global na Tayo para po dito sa pagtutok natin sa kalagayan ng ating mga kababayan na biktima ng illegal recruitment, na uwi sa human trafficking at pinagtrabaho sa pilitan sa mga scam hub dyan sa bansang Myanmar na nakatawid na at safely nasa bansang Thailand na at inaasikaso na po ng ating gobyerno through the Department of Foreign Affairs, through the Philippine Embassy in Bangkok, Thailand at ng ating mga migrant worker officers at mga labor attaché. Siyempre nakatutok din doon ang Department of Migrant Workers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.